8:51, Philippine Standard Time na po. Good morning, Angela. Good morning. Thursday na. Thursday. Hindi ka ba nagmadali? Hindi ka ba na late na gising? Medyo. Talagang mahirap pagka ano ka talaga, no? Yung nagising ka tapos babalik ka sa higaan. Yung nagpa 5 minutes. Oo, yun ang mahirap doon. Kaya yung, halimbawa, nagpapainit ka ng tubig, yun na. Ang nangyari, nagbaga yung takore. Takore. Takore ba tawag doon? Takore yung initan ng Kettle? tubig. Oo, yan nga. Minsan nagbabagay pag nakatulog ka. Yes. Dahil natuyo yung tubig. Tapos, Ingat kayo. Yan ang pinagsisimula ng sunog. Yes, that's right. Yung mga napapabayaang mga bagay na delikado. Diba? Ngayon naman, hindi na, okay na wag na magpainit ng tubig kasi mainit na eh. At Hindi, saka, pero hindi, malamig pa rin sa umaga. malamig pa rin malamig ba? pa rin. Initan ako. Tapos mamaya, humanda daw tayo kasi baka umabot ng 40 degrees. Dapat lagi yung sinasabi nga, dapat lagi kang pagka ikaw ay medyo alam mo ng high blood ka, lagi kang magbabao ng bimpo para pwede mong basain. Yes. Lagay mo sa bato. Kaya yung mga remedy ng iba dyan. Inom lang. Tubig. Hydrate. Yes, tubig. Okay, magandang umaga mga kasambahay. Araw po ng Huwebes, 23 ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Sorial. Ako naman si Angela Lagunzan. Narito na po ang mga humahataw na balita. Cigarette company na Mighty Corporation naharap sa kasong tax evasion kaugnay ng mga peking tax stamps. Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines nagpaliwanag sa magkaibang pahayag ukol sa presensya ng teroristang Maote Group sa Metro Manila. Mass indignation rally planong isagawa ng grupo ng mga manggagawa laban sa bagong pulisiya ng Labor Department sa contractualization scheme. Hindi bababa sa 3 patay, mahigit 10 sugatan sa naganap na terror attack malapit sa British Parliament sa London. UNTV Cup Season 5 runner-up Malacanang Cabao. Itinuturing na life changer ang Liga ng mga Public Servant, hindi lamang para sa mga benepisyaryo kundi maging sa mga manlalaro. Halos 1,000 residente sa isang barangay sa Antipolo City, Rizal na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Una po sa ating mga balita, naharap ngayon sa kasong tax evasion ang kumpanya ng sigarilyo na Mighty Corporation dahil sa natuklasang mga peking tax stamps sa kanilang mga produkto. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Nag-high na ng tax evasion complaint ang Bureau of Internal Revenue laban sa kumpanya ng sigarilyo na Mighty Corporation dahil umano sa hindi nito pagbabayad ng excise tax at sa nakuhang mga peking tax stamps sa kanilang produkto. Paglabag sa Section 263 at 265 ng National Internal Revenue Code ang isinampa laban sa kumpanya at sa mga opisyal nito kabilang na si Alexander Wong Chuking. Batay sa investigasyon ng BIR, peke ang halos 70% ng tax stamps sa mahigit 33 milyong pakete ng sigarilyo na nakumpiska sa warehouse ng Mighty Corporation sa San Simon, Pampanga noong March 1. Sa pagtaya ng ahensya, aabot sa 9.5 billion pesos ang buwis na dapat bayaran ng kumpanya. Sabi ng abogado ng kumpanya na si Attorney Sigfred Fortun, mas maigi na ring nag-high ng formal na reklamo ang BIR dahil mabibigyan sila ng pagkakataong linisin ang kanilang pangalan at patunayan na wala silang nilalabag na batas. Dati nang nakipagkita kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II si Wong Chuking at handa umano itong makipagkompromiso sa pamahalaan at bayaran ang karampatang buwis. Iniimbestigahan din ang kumpanya dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa smuggling ng sigarilyo. Mula sa Department of Justice, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Nagpaliwanag ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines hinggil sa magkaibang pahayag ng mga ito hinggil sa pagkakaroon ng presensya ng Maote Group sa Metro Manila. Ito ang hataw na balita ni Bernard Daddies. Hindi babawiin ng Philippine National Police ang naunang pahayag kaugnay ng presensya ng Maote Group dito sa Metro Manila. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Senior Superintendent Leonardo Carlos na patuloy na ang verifikasyon nila sa impormasyong ito kasunod ng pagkakaaresto sa umunang membro nitong si Nasib Ibrahim noong Lunes ng gabi. We are to believe that there's a presence of the cell group and we are still going to look deeply into this group.
Ngunit paglilinaw ng AFP, wala pa silang sapat na impormasyon upang kumpirmahin ang presensya ng Maute Group sa Metro Manila. There is no contradiction with the PNP headquarters on that account because at the time of the media event of the PNP headquarters, the armed forces did not possess the information and the data that was necessary to make a more extensive statement. Okay? So we could not link anything or conclude anything until we have the information. Gayunman, hindi naman inaalis ng AFP ang posibilidad na nakarating na sa lungsod ang ilang miyembro nito. We say that we cannot discount the possibility of Maute Group or any of their cohorts being out to conduct diversionary attacks in Metro Manila and other key cities for that matter. Iginagalang naman ng PNP ang pahayag ng AFP, gayon din igigiit pa rin nila na ang pagkakahuli kay Ibrahim ay base sa kanilang monitoring at masusing investigasyon. Si Ibrahim ay naaresto sa kanyang bahay sa Barangay Kulyat sa Quezon City habang hinahanap ng mga otoridad ang kanilang prime target na si Jamil Tawili na umano'y membro rin ng Maute Group. Bernard Dadis, humahataw sa balita. Bumaba ang antas ng kriminalidad sa Metro Manila mula nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa pambansang pulisya. Samantala umabot na sa 42 ang bilang ng mga nasawi mula nang ibalik ng PNP ang operasyon kontra iligal na droga. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Tinatayang halos 40% ang ibinaba ng crime rate sa Metro Manila sa nakalipas na 8 buwan batay sa datos ng Philippine National Police. Sa Quezon City, pinakamalaking nabawasan ang carnapping incident, ngunit nangunguna pa rin ang lungsod sa may pinakamaraming insidente nito. Ayon kay Quezon City Police District Director Chief Superintendent Guillermo Eliazar, bukod sa carnapping cases ay malaki rin ang nabawa sa kaso ng krimen tulad ng rape, physical injuries, robbery, homicide, murder, motor napping at theft. Yung pong physical na bank robbery, wala na masyado, pero from the comfort of their homes, itong mga cyber criminals, nakakapagnakaw sila through hacking dito sa ating mga financial institutions. Pinalakas naman ngayon ng PNP ang kanilang kapasidad na labanan ang cybercrime dahil ito na ang bagong scheme ng mga magnanakaw sa mga bangko at iba pang financial institutions. Samantala, 42 na ang bilang ng mga nasasawi mula nang ibalik ng Philippine National Police ang kanilang operasyon kontra iligal na droga. Sa datos na inilabas ng PNP kahapon, mahigit 2,800 na rin ang naaresto habang mahigit 13,000 ang sumuko mula sa mahigit 100,000 bahay na kinatok ng mga pulis. Una nang sinabi ng PNP na sisikapin nilang maging hindi masyadong marahas ang pagpapatupad ng operasyon kumpara sa unang war against drugs. Pinakikiusapan na rin nila ang mga drug suspect na huwag nang manlaban upang hindi mauwi sa karahasan ang operasyon. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Tiniyak ng Philippine National Police na hindi bibigyan ng special treatment ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region 8 ang dati nitong hepe na si Superintendent Marvin Marcos. Si Marcos ay pansamantalang idinetain sa CIDG Region 8 jail habang naghahanap pa ang korte at Bureau of Jail Management and Penology ng kulungang angkop na paglagyan sa mga akusado sa pagpatay kay dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay PNP spokesperson Senior Superintendent Jonardo Carlos, pinauubayan na nila sa pasya ng korte kung saan ito dapat ikulo. They are accused, they are suspect in an incident, and they will treated as such. Hinahanap na ng kampo ng road rage suspect na si David Lim Jr. ang orihinal na video footage sa away trapiko sa Cebu na nauwi sa pamamaril sa nurse na si Efraim Nunyal noong linggo. Ito ang hataw na balita ni Deb Riveral. Magbibigay ng 300,000 piso ang kampo ng Cebu road rage suspect na si David Lim Jr. sa sinumang makapaglalabas ng original video footage ng nangyaring alitan sa pagitan nila ng nurse na si Efraim Nunyal noong linggo ng madaling araw.
Ayon sa abogado ni Lim na si Attorney Orlando Salatandre, ito ang susi upang mapatunayan na dinipensahan lamang ng kanyang kliyente ang sarili kaya humantong sa pamamaril ang komprontasyon ng dalawa. Anila, adulterated o edited na ang video na lumabas sa social media. Of course, in our part, there is that video. We will just ask them, is this the real video footage? Under the rules and evidence, if you are in possession of that, you have to present that. If not, then that is suppression of evidence. Sa ngayon ay pansamantalang nakadetain si Lim sa Cebu City Police Office habang inaantay ang resolusyon sa kinakaharap niyang reklamo na frustrated murder at illegal possession of ammunition. Samantala, itinanggi naman ni Cebu City Police Senior Superintendent Joel Doria na binibigyan nila ng special treatment si Lim. Ang sa mga ating kabayan, kung nakikita nilang special treatment yan, ay nasa kanila naman yan kasi opinion nila yan. But then, sa atin naman kasi, we see to it na pantay-pantay ang binibigay nating protection sa ating mga kababayan naman. Mula sa Cebu City, ako si Debre Veral, humahataw sa balita. Iginiit ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines na hindi ginamit sa mga operasyon laban sa mga rebelde sa kanilang nasasakupan ang mga bagong FA-50 fighter jets ng militar. Paliwanag ni East Mincom spokesperson Major Ezra Balagtay, kung nakikita mang lumilipad sa himpapawid ng Mindanao ang mga FA-50, ito ay bahagi lamang ng pagsasanay ng mga piloto upang makabisa ang airspace ng rehiyon. Aniya, ang mga fighter jets din ay karaniwang ginagamit sa external defense ng Pilipinas. And so far sa Eastern Mindanao Command, hindi pa natin nagagamit ng F-50 kasi wala pa naman tayong challenges, yung external challenges kasi ito ay gagamitin dapat sa external defense. Sa iba pang balita, magsasagawa ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang labor group sa susunod na linggo laban sa bagong pulisiya ng Department of Labor and Employment sa contractualization scheme. Ito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Libo-libong mga kasapi ng iba't ibang labor groups ang nakatakdang magsagawa ng isang malawakang kilos protesta sa susunod na linggo. Ito ay upang tutulan ang ipinalabas na order ng Department of Labor and Employment kaugnay ng contractualization. Plano ng mga labor group na makalapit sa Malacanang kahit sa may Menjola upang iparinig sa Pangulo ang kanilang mga karaingan. Now it's time to organize on the ground, to organize a movement founded on this particular struggle, but then it will open a lot of other issues that besets the Filipino laborer right now. Ayon sa mga labor group, hindi naging tapat sa kanyang pangako si Presidente Rodrigo Duterte na ipatigil ang contractualization at ginamit lamang umano ito sa kampanya upang manalo. Kung niloloko lang nila tayo, itong play ni Bello at saka ni Duterte, at least meron pang opening in order to talk to the President, because he said during that dialogue with the Nagkaisa Labor Coalition leaders in Malacanang, he categorically said wala nang agency, and then he... Pinawi naman ni Dole Secretary Silvestre Bello III ang pangamba ng mga manggagawa na hindi maayos na may patutupad ang department order. Sa isang statement, sinabi ni Secretary Bello na may karapatang mag-inspeksyon ang mga labor group kung nakasusunod ba ang mga kumpanya sa department order. Una nang sinabi ng kalihim na wala sa kanyang kapangyarihan na ipatigil ang kontraktualisasyon, kundi dapat na dumaan sa legislation process sa Kongreso. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang Malacanang sa issue. Mula sa Quezon City, Mon Hocson, humahataw sa balita. Nag-issue ng subpoena ang Sandigan Bayan 5th Division para kay dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado. Ito ay upang tumestigo si Mercado sa graft case ni dating Makati Mayor Elenita Binay. Nakatakdang humarap ang dating vice-alkalde sa graft court sa March 29. Si Dr. Elenita Binay ay nahaharap sa kasong graft kaugnay ng pagbili ng mahigit 72 million pesos na halaga ng office furniture at fixture noong 1999. Arestado ang umunoy notorious drug pusher at 6 na iba pa sa isinagawang buy-bus operation ng Quezon City Police Station 4 Drug Enforcement Group kagabi. Na-recover din ng mga otoridad sa mga sospek ang 600,000 halaga ng hinihinalang shabu.
Narito ang ulat ni Maki Libradilla. Nagsagawa ng entrapment operation ng Drug Enforcement Group ng Quezon City Station 4 sa Payatas A, Quezon City kagabi upang hulihin ang isang umano'y notorious na drug pusher sa lugar. Arestado si Sunny Solomon alias Sandy na siyang target sa operasyon. Kasama ring hinuli ng mga otoridad ang 6 na iba pa, kabilang ang isang 18 anyos na babae na nagsisilbi umanong lookout at runner ng sospek sa kanyang illegal drug operation. Ayon sa otoridad, matagal na nilang minamanmanan si Solomon mula nang makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen. Maging ang mga naaresto nila na drug sospek kamakailan, itinuturo ang Solomon Brothers na umano'y pinagkukunan nila ng droga. Pangilang operation na to series of operation, and it led to the Solomon Brothers. Lahat ng mga arrest natin prior nito, doon talaga pupunta sa kanila. Na-recover sa mga sospek ang 4 na baril, marked money, mga pakete ng hinihinalang marijuana at 600,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Base dito, napakarami. Kung makadispose sila ng ganito in one day, 190 grams to 200 grams, i-multiply natin yan ng 30 days. Ganon kalaki. Nanawagan naman ng otoridad sa publiko na patuloy na isumbong sa kanila ang anumang illegal na gawain, lalo na ang may kinalaman sa illegal drug trade upang agad itong maaksyonan. Once again, we have seen the importance of the infotext. So nakita natin yung nireport ng ating concerned citizen, it led to the arrest of notorious personalities. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Arestado rin ang 5 hinihinalang drug pusher, user at holdupper sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga tauhan ng Quezon City Police District Station 11 sa Barangay Tatalon kagabi. Alamin natin ang detalye mula kay Reynante Ponte live. Reynante, go ahead. Yes, Angela, nasukol ng mga tauhan ng Quezon City Police District Station 11 ang 5 lalaki na mga hinihinalang at tulak ng illegal na droga, drug user at holdupper sa isang buy-bust operation sa Victory Avenue, Barangay Tatalon, bandang alas 7:30 kagabi. Arestado ang pangunahing subject ng operasyon na si John Mark Takpil na kabilang sa drug watchlist at suspected drug pusher sa nasabing barangay. Kasama rin sa mga naaresto ang suspected drug user na sina Marcelito Vasquez, Arnold Velasco, Cristoni Cañada at Solyare Katiang. Nakuha kay Takpil ang isang 45 kalibre na baril, mga bala at isang motorsiklo. Na-recover din sa iba pang suspect ang 6 na maliliit na sachet ng hinihinalang shabu, buy-bust money na 500 piso at mga drug paraphernalias tulad ng aluminum foil, plastic at weighing scale. Ayon kay Police Superintendent Christian de la Cruz, Station Commander ng Station 11, posibleng involved din ang grupo sa riding in tandem criminals na nango-hold up sa Quezon City. Ang tinitignan namin doon yung involved sila sa mga series of robberies. May mga nangyari kasing robberies dito, yung wherein ginagamit nila ng motor, riding in tandem. Tinitignan namin yung mga CCTV footage kasi meron din kami mga impormasyon na yun din ang mga lakad nila. Naharap naman, Angela, mga suspect sa kasong paglabag sa 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Angela, nanawagan naman ang hepe ng istasyon sa mga biktima ng mga suspect na magsadya sa QCPD Station 11 kung saan pansamantalang nakadetain ang mga ito para formal na maghain ng reklamo. Mula sa Quezon City, ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, live na nagulat mula sa Quezon City. Samantala, alamin naman natin ang balita sa labas ng bansa mula kay Monica Veralio. Good morning, Monica. Thank you, Angela. Good morning. Here are the news from different parts of the globe.
Water supplies to the Peruvian capital of Lima resumed on Tuesday after having been cut off for days by severe flooding that wreaked havoc in the country. Water supplies to over 20 districts of the city were cut off last week due to contamination of water sources caused by continuous torrential rains. Local residents had to queue up at temporary water provision sites to get water. The emergency center has reported that rain continues in northern Peru, while central Peru is going to receive another bout of heavy rainfall in a few days' time. The local government has issued an orange alert for the upcoming rain. Meanwhile, in the United States, international travelers at an airport in New York City had mixed opinions after the United States and Britain on Tuesday imposed restrictions on carry-on electronic devices on planes. Marie Peñaranda has the news. The U.S. Department of Homeland Security said passengers traveling from certain airports in Muslim-majority countries in the Middle East and North Africa could not bring devices such as tablets, portable DVD players, laptops, and cameras into the main cabin that are larger than a mobile phone. Instead, such items must be checked in baggage. Britain took similar steps, with a spokesman for Prime Minister Theresa May saying that there would be curbs on electronic items in the main cabin on flights from 6 countries in the Middle East. The moves were prompted by reports that militant groups want to smuggle explosive devices such as electronic gadgets, according to U.S. officials on Monday. Officials did not explain why the restrictions only apply to travelers arriving in the United States and not for those same flights when they leave from there. There were mixed opinions about the new rules at John F. Kennedy Airport in New York City. Security for some people and other people none. You know, it's not for everybody, right? And in the airplane, you have people from different nationalities. So the person who would do anything, he would carry his laptop and go to different airline, do it, you know. So I don't know who smart made this decision. There must be something, otherwise they should not take decision like this, because it was never there before and now it is there. So The airports covered by the U.S. restrictions are in Cairo, Istanbul, Kuwait City, Doha, Qatar, Casablanca, Morocco, Amman, Jordan, Riyadh and Jeddah, Saudi Arabia, and Dubai and Abu Dhabi in United Arab Emirates. The carriers: Royal Jordanian Airlines, Egypt Air, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, and Etihad Airways have until Friday, March 24th to heed the new policy, which took effect early on Tuesday and will be in place indefinitely. Marie Peñaranda, UNTV News and Rescue, Austin, Texas. And those are the news from around the world or globe. Back to you, Angel. Thank you, Monica. Makihuntahan na tayo sa Radyo La Verdad 1350 with Attorney G. Beth at Jocas. Good morning. Good morning, John. Angel. Angel, good morning. Wow, ang ganda naman. Ano mo ba tawag dyan? Naka-plot. Ito yung Daniel Razon's long sleeve. Actually, pareho sila ni Friendly Nikki. Ah, gano'n? Uy, akala ko gano'n din. Iba pala kay Beth. Yan ang Tita Angel, yan ang mga damit ng mga lumberjacks, di ba? Sa mga sa Amerika. Sa mga taga-Texas. Yung mga nagpuputol ng kahoy. Parang kinuha mo lang kung saan-saan. Kasi yung mga parang humugot ka lang Texas yan. Yun nga, di ba? Okay. Totoo naman, di ba? Tito Joca, sa mga probinsya yun. Ito mga yung mga lumberjacks. Okay. Yung mga kalimitan, yung mga nagpuputol ng kahoy. Puputol ng kahoy, yun. May mga hawak na chainsaw. Mga kahoy. Oo. Totoo yun. Pero maganda naman tignan. Ay, dumating na yung inyong dumating na si Tatay Digong nyo. Oo, dito na siya. Ayaw niya magkaroon ng eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan, Atty. G. Gusto niya mag-appoint na lang kasi yung mga daw yun,
pinondon daw kasi ng mga drug money. Hindi, pero alam mo, June at saka Angel, kailangan pag-isipan na rin natin kung talaga bang dapat pa tayo magpa-election sa barangay at saka sa SK. Alam niyo kung bakit? Una, highly politicized. Magkakapit-bahay, nag-aaway-away, magkakamag-anak, sila nag-aaway-away, hindi na nagkikibuan dahil lang dyan. Di ba? Number 2 talaga, alam niyo ba kung magkano ang gasto sa isang election sa atin? Barangay, 5 billion. 5 billion ang isang barangay election. Sabi mo naman yung SK 83. Dito sa Metro Manila yan especially. 83, di 8 billion lang gagamitin mo, kakailanganin mo. Yung 8 billion na yun, ilang bahay na ang magagawa mo para maibigay sa mga kadamay na yan. Diba? Para hindi sila nang aagaw. Hindi nang aagaw. So ang sinasabi natin, baka maganda na pag-isipan dahil sa bandang huli naman yung mga SK at saka kapitan, hawak na hawak din naman ng mayor. Yes. Bata-bata. Tsaka dapat talaga pag-isipan paano yung gagawin dun sa mga SK nga tulad ng sinasabi ni Atty. G. Kasi nga, di ba, yun yung pinag-uusapan natin na nagiging breeding ground ito ng mga corruption. Naging training ground. At saka, naalala nyo, kapag meron tayong calamity, tapos biglang nagkaroon ng kalamidad sa area na yan, magbibigay ngayon ng mga relief goods. Kalimitan, hindi na bibigyan yung mga kalaban kalaban ni Kapitan. Kaya nga, Atty. sinasabi niya ng DSWD dapat alam ng mga tao kung ilang kilo talaga yung pinamimigay na bigas. Ang parang standard nila 6 kilos o 7 kilos. Pagka mababa doon, naburiki yan. Samantalang kung walang eleksyon, di ba? Walang magkakalaban and then therefore yung pamamahagi, walang base sa politika. Pero question, Atty. G, kung ganyan ang gagawin, ganyan ang gusto mangyari ng Pangulo, meron bang gagawing pagbabago, amendment sa batas or through... Yung batas lang. Pwede naman na pwede naman na yung Constitution naman kasi hindi siya nagpe-prescribe talaga ng definite period ng eleksyon. Pero pwede kasing pahabain yung period. Pwede naman kasi. Pero yung gano'n na i-appoint na lang ng Pangulo ang barangay captain, may batas. Kinakailangan may batas tayo dyan. Saka siguro ang mangyari dyan most probably kung sino ang mayor, yun ang bigyan ng kapangyarihan na mag-appoint kasi directly linked sila, di ganun din. Di hawak bata-bata rin. Hawak din ni Mayor. Mahirap din siguro para sa Pangulo na ang... Siya pa rin. 44,000 plus ang barangay. At saka hindi mo naman kilala. Hindi lang barangay chairman ang kung siya mag-appoint paano pa yung konseho, di ba? So we're talking here of hundreds of thousands of positions. So mas maganda pa, ibigay mo na lang yan sa mayor dahil sila naman ang mag-partner dapat, di ba? Therefore, ang i-elect na lang dyan ang mayor, vice mayor, at saka yung mga councilors. And then, para magtulungan talaga sila ng maayos ng mga barangay kapitan or chairperson. Sigurado pa nila ang mayor. Dapat sila ang pumili. Napakagastos na lang sila mag-appoint. Parang commission and appointment within their... napakagastos na eleksyon sa Pilipinas. Napakagastos na, napakagulo pa. Nagpapatayan tayo lahat. Pero may hanap buhay ang mga attorney dyan pag may eleksyon. Willing na kung wala akong hanap buhay. Basta wag lang naging magulo. Tingnan mo yan. Kita mo naman. Napakanoble naman. At saka marami naman ng mga mayors, marami naman ng mga congressmen at governors at senador. Doon na lang si Prof. George. Sige. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pamahalaan, titimbangin muna ang mga panukala ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kaugnay sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Napaulat na planong pagtatayo ng Environmental Monitoring Station sa Scarborough o Panatag Shoal, itinanggi ng Chinese Foreign Ministry. Senior information officials ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN palalakasin ang sistema ng komunikasyon sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Regulasyon sa paglalagay ng window tint sa mga pribadong sasakyan, pinag-aaralang higpitan ng MMDA. At 15 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo na sabat ng Bureau of Customs sa Misamis Oriental. Pamahalaan, titimbangin muna ang mga panukala ni Associate Justice Antonio Carpio kaugnay sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Napaulat na planong pagtatayo ng Environmental Monitoring Station sa Scarborough o Panatag Shoal, itinanggi ng Chinese Foreign Ministry. Senior information officials ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN palalakasin ang sistema ng komunikasyon sa mga bansa sa Timog Silangang Asya.
Regulasyon sa paglalagay ng window tint sa mga pribadong sasakyan, pinag-aaralang higpitan ng MMDA. At 15 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo nasabat ng Bureau of Customs sa Misamis Oriental. Sa detalye po ng mga balita, titimbangin pa ng pamahalaan ang mga estratehiyang binabanggit ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio hinggil sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Nagbigay ng katiyakan si Senador Alan Peter Cayetano na walang balak si Pangulong Rodrigo Duterte na isuko kahit katiting ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ang tugon ng mambabata sa sinabi ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na hindi dapat magbitiw ng anumang pahayag ang Pangulo na tila nagpapahiwatig na isinusuko na ang sovereignty rights ng bansa sa teritoryo nito sa West Philippine Sea. Let me just assure Justice Carpio and Filipinos who are watching over the West Philippine Sea issue that the President is doing everything he can and he will not give up a single square inch. No? Bagamat aminado ang mambabatas na malaki ang nagawa ng maestrado upang maipagtanggol ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea, iginiit naman ni Senator Cayetano na ang mga estratehiya o opsyong inilahad ni Associate Justice Carpio ay maaaring hindi na angkop sa kasalukuyang sitwasyon at gobyerno, bagaman naging epektibo ito sa mga nakalipas na administrasyon. Kabilang sa mga opsyong inilatag ni Associate Justice Carpio ay ang paghahain ng protesta laban sa China, pagsusugo sa Philippine Navy upang magpatrolya sa Scarborough Shoal, paghiling sa Estados Unidos na ideklara ang lugar na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at tanggapin ang offer ng Amerika na joint naval patrol sa South China Sea. We need people like Justice Carpio to continue to guide, to ask hard questions, diba? But if you look at the 5 steps that he wants, some of them are purely legal, some are purely diplomatic, but some are a matter of strategy and geopolitics, diba? That the administration has to weigh at this period in time. Kasi what could have been valid during the last 6 years and good for the country in the last 6 years, diba? Kasi when you implement ang strategy, iba yung first 5, iba yung last 2 minutes eh. Mula sa Bangkok, Thailand, Rosalie Cos, humahataw sa balita. Hinihintay pa ng Department of Foreign Affairs ang paliwanag ng China hinggil sa napaulat na pagtatayo ng istruktura sa Panatag Shoal bago gumawa ng susunod na hakbang. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Wala pang natutukoy na kasunod na hakbang ang pamahalaan kaugnay sa napaulat na planong pagtatayo umano ng istruktura sa isa sa pinagtatalunang teritoryo ng China at Pilipinas, ang Scarborough o Panatag Shoal. Ito ang inihayag ni Acting Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ayon sa kalihim, hinihintay pa nila ang tugon ng China sa kanilang request para sa klarifikasyon sa naturang issue. Justice Carpio has been very involved in this issue. I think he's very knowledgeable, and he has proposed certain options, but those options will only swing in under certain conditions. But as of now, that's why it's really very difficult to comment on them, and all we can really do is wait for China's clarification on the reported plan. Samantala sa isinagawang press briefing kahapon ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying, itinanggi nito ang balitang naghahanda na sila para sa pagtatayo ng Environmental Monitoring Station sa Scarborough Shoal. Ayon sa kanya, kinikilala ng China ang kahalagahan ng South China Sea sa ocean ecology. Higit sa lahat ay iginagalang at pinahahalagahan nila ang magandang relasyon na mayroon ng China at Pilipinas ngayon. I want to say China places great importance on the preservation of the South China Sea's ocean ecology. This is certain. According to the relevant bodies in China, the reports you mentioned that touch upon building environmental monitoring stations on the Scarborough Shoal are mistaken. These things are not true. I also want to say with regard to Scarborough Shoal, China's position is consistent and clear. Meanwhile, we place great importance on China-Philippines relations, cherish the current good momentum of development in China-Philippine relations, and will continue to be devoted to promoting healthy, stable, and rapid development of China-Philippines relations. Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita.
Layo ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na magkaroon ng mas malakas at epektibong ugnayang pangkomunikasyon sa buong rehiyon. Ito ang hataw na balita ni Marge Pelayo. Batay sa survey na ASEAN Community Building Effort 2012, mahigit 80% ng populasyon sa Timog Silangang Asya ang narinig na ang pagbuo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Subalit nasa 24% lamang ang nakakaunawa sa kahalagahan nito. Dahil dito, nais ng mga bansang kabilang sa ASEAN na makabuo ng mga hakbang at estratehiya upang mas maipakilala ang samahan sa bawat mamamayan sa ASEAN community. Ito ang layunin ng ginaganap na 15th ASEAN Senior Information Officials Meeting na binuksan kahapon sa Bacolod City. To effectively communicate and promote ASEAN's meaning and identity so that our citizens not only gain awareness of our organization but become inspired to participate and support the community to build an ASEAN that is truly people-centered. 50 delegado mula sa 10 ASEAN member states ang nakiisa sa pulong, kasama ang mga senior representative mula sa Ministry of Information ng 10 bansa at maging ang mga opisyal ng ASEAN Secretariat. Naroon rin ang mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Interior Secretary Mike Sueno. Ayon sa kalihim, mahalaga na maitatag ang malakas na communication channel sa ASEAN region upang mas maging malinaw ang ugnayan ng mga bansang kabilang sa ASEAN community. Information must be part of the backbone that helps our societies move as one body and strengthening communication channels to increase awareness, understanding, and appreciation or approval. Nakatakda ring bumuo ang mga opisyal ng rekomendasyon at work programs upang mapalakas ang media sector sa lahat ng ASEAN member states. Ako si Marge Pelayo, humahataw sa balita. Naniniwala ang mga kalihim ng Department of Tourism at Trade and Industries na malaki ang maitutulong sa Pilipinas nang ipinangako ng Thailand government na pagbabalanse ng kalakalan ng dalawang bansa, partikular na pagdating sa ekonomiya at paglikha ng trabaho sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuho. Pagpapalakas sa kooperasyon sa palitan ng kaalaman sa agham at teknolohiya, agrikultura at turismo ang ilan sa napagkasunduan ng pamahalaang Pilipinas sa Thailand sa ginawang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang bansa. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, malaki ang may tutulong ng ipinangako ng Thailand government upang maging balanse ang kalakalan ng dalawang bansa. Because right now, while Thailand is our 6th largest trading partner, they have a trade surplus. In other words, mas malaki pong export nila sa atin kaysa yung export natin sa kanila. And what they will try to do is balance it. Maging ang counterpart sa Thailand ng Tourism Department ay nakipagkasundo upang matulungan ang Pilipinas na tumaas ang tourist arrival nito. Ayon kay Tourism Department Secretary Wanda Teo, isinusulong na ngayon ang pagkakaroon ng regular flight ng Bangkok sa Cebu at Davao City. Mas maraming Filipinos pupunta ng Thailand. So, yun yung agreement namin. More flights and more tourists to come. Samantala, nakiusap naman ng Tourism Secretary sa media kaugnay ng usapin sa extrajudicial killings. Yung mga statement na ganon, it really nahihirapan kaming isel ang Philippines. So I hope we could, kung pwede, and even this not only refer to Lenny, VP Lenny, but also to the media to please medyo tone down natin yung extrajudicial killing. Mula sa Maynila, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Nasabat ng Bureau of Customs sa Tagoloan, Misamis Oriental ang smuggled na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Ito ang hataw na balita ni Weng Fernandez. Nadiskubre ng Bureau of Customs ang isang 40-foot container van sa Mindanao Container Terminal o MCT sa Tagoloan, Misamis Oriental na may lamang 800 kahon ng mga sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng 15 milyong piso. Ayon kay Attorney Teddy Raval, Deputy Commissioner ng Bureau of Customs Intelligence Group, misdeclared ang mga produkto dahil disposable diaper ang nakalagay sa dokumento nito. Ang box lamang na nasa bungad ng container van ang naglalaman ng totoong diaper.
December 2016 pa umano nang dumating ang shipment mula sa Singapore. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin kiniklaim ng consignee nito na nakapangalan sa Black Peter Commercial, Porok 10 Baloy Highway, Tablon, Cagayan de Oro City. Dagdag pa ni Rabal na may mga kasabay pa ito na dumaong sa ibang mga lugar. To tell you honestly, meron talagang information coming from one of our foreign counterparts that a particular shipment is due to arrive in the Philippines. We also want to validate if how accurate our sources are, and this is the result of the information that we got from our foreign. Pero ang pagkakaalam namin, meron pang iba na dumaong sa ibang puerto na hindi dito sa Cagayan de Oro. Posible namang sampahan ng kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Rules and Regulation of National Tobacco Administration ang nasa likod ng naturang shipment. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Weng Fernandez, humahataw sa balita. Pinag-aaralan na ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa presidente ng Stop and Go Coalition dahil sa paulit-ulit na pag-oorganisa ng transport strike kontra Jeepney Modernization Program. Ito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Panibagong malawakang tigil pasada ang inihahanda ng grupo ng mga jeepney driver at operator mula sa Stop and Go Coalition na layon pa ring tutulan ng planong Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Mula sa dating isang araw na transport strike, palalawigin ito ng grupo sa 3 araw. Wala pang eksaktong petsa kung kailan gagawin ang 3 araw na tigil pasada ng mga jeep. Subalit tiniyak ng grupo na mas mararamdaman ng ating mga kababayan ang abalang idudulot ito. Sa loob ng 3 buwan patutupad na ang modernization. Na ibig sabihin naman ay phase out. Itong 3 araw na to ay amin pong inihanda na ang sarili namin na alam namin na ito'y malaking epekto sa aming pamilya. At dahil ito na ang ikatlong pagkakataon na nag-organisa ng malawakang tigil pasada ang grupo, pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa presidente ng koalisyon na si Jun Magno. Yung consultant namin just emailed us yung kanyang complaint affidavit against Jun Magno. So, ibibigay ko na ito kay chairman for final review niya, and then we will be filing a case against him. Dagdag pa ni Atty. Lizada, walang karapatan si Magno na mag-organisa ng transport strike dahil hindi naman ito operator ng jeep, kung kaya't wala itong prangkisa. Ang lakas ng loob niyang magsalita kasi there is nothing on his end. Walang masususpend sa kanya, walang makakansela sa kanya. Matatanda ang dati ng kinausap ni LTFRB Chairman Martin Delgra ang Stop and Go Coalition upang kunin ang kanilang mga suhestyon hinggil sa planong jeepney modernization. Ngunit hindi umano nito sinang-ayunan ang inihahandang programa ng gobyerno para sa pagsasaayos ng mga pampaserong jeep. Iginigit umano ng Stop and Go na rehabilitasyon ng mga jeep lamang ang dapat na gawin at hindi ang phase out. Bernard Dadis, humahataw sa balita. Gumawa na ng hakbang ang Facebook upang maiwasan ang pagkalat ng online fake news. Sinimulan na ng naturang social networking site na gumamit ng third-party fact-checkers kung saan may lalabas na notification kapag magtatangka ang isang FB user na i-share o i-repost ang isang hindi totoong balita. Ayon sa founder ng Facebook na si Mark Zuckerberg, may responsibilidad sila na pangalagaan ang kapakanan ng kanilang users, lalo na pagdating sa mga makatotohanang impormasyon na lumalabas sa kanilang site. Pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagre-regulate sa mga tinted na bintana ng mga pribadong sasakyan. Ito ay upang masawata ang mga kolorum at maipatupad ng maayos ang batas kontra sa anti-distracted driving. Ito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Nais ng Metropolitan Manila Development Authority na muling pag-aralan ang batas na nagbabawal sa mga motorista na maglagay ng dark tint sa mga sasakyan. Ang car tint ang nagsisilbing proteksyon mula sa labis na sikat ng araw na tumatagos sa loob ng sasakyan. Sa ngayon ay pinag-aaralan ng MMDA kung papaano malilimitahan ang paggamit ng madidilim o makakapal na window tint upang mahuli na rin ang mga sasakyang iligal na namamasada o nag-ooperate sa Metro Manila.
Ayon kay MMDA OIC at General Manager Tomas Orbos, isang paraan rin ito upang mas paigtingin pa ang implementasyon ng Anti-Distracted Driving Act. Sa ilalim ng naturang batas, ipinagbabawal ang paggamit ng anumang communication device gaya ng cellphone tuwing nagmamaneho upang maiwasan ang aksidente. Ba't natin kailangan i-review yan? Number 1 po, yung safety ng ating riding public. Hindi mo alam ang nasa loob ng sasakyan. Number 2, yung pong pagpapatupad nung anti-texting, hindi ho natin mapatupad dahil hindi natin nakikita. Number 3, yung anti-colorum po. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa mga car manufacturer upang alamin ang rekomendasyon hinggil sa mas angkop at ligtas na paglalagay ng car tint sa mga sasakyan. Magiging katuwang ng MMDA sa pagpapatupad nito ang Land Transportation Office at ang PNP Highway Patrol Group at target na maipatupad sa Hunyo. Posible namang ma-exempt dito ang foreign dignitaries at ilang government officials para na rin sa kanilang seguridad. Mula sa Makati City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Mahigit 200 delegado mula sa 16 na rehiyon sa Pilipinas ang dumalo sa National Convention ng Regional Youth Advisory Council o RYAC sa Davao City. Ito ang kauna-unahang National Convention ng mga kabataan sa ilalim ng bagong liderato sa National Youth Commission. Layo ng National Youth Commission na makabuo ng mga pulisiya na tutugon sa kinakaharap ng mga isyu ng mga kabataan at gawing localize ang mga programa para sa kanila. Ang goal lang natin is to make sure that may convergence lang at the same time ay may focus yung mga kanilang mga programa. Suportado din ng komisyon ang kampanya ng COMELEC na Voters Registration Awareness Caravan na humihikayat sa mga kabataan na magparehistro para sa barangay at SK elections ngayong Oktubre 23. 4 na drug suspects ang inaresto sa magkahiwalay na buy-bus operation sa Quezon City ng Quezon City Police District sa Barangay Katipunan at Cubao. Para sa detalye, nasa linya ng ating komunikasyon si Asher Cadapan Jr. live. Magandang umaga, Asher. Yes, magandang umaga din, Atty. G. Maliban sa dalawang anti-drug operation sa Payatas at Barangay Catalon kagabi, 2 buy-bus operation pa ang isinagawa ng Quezon City Police sa Barangay Katipunan at Cubao. Unang inaaresto ng mga operatiba ng QCPD Station 2 pasado alas 11 kagabi sa Barangay Katipunan ang construction worker na si Rolly Quejaro na umano'y tulak ng droga sa EDSA. Na-recover dito ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 36,000 piso. Aminado naman ng suspect sa paratang sa kanya na siya ay nagbebenta at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Samantala, 3 suspected drug pusher naman ang huli sa buy-bus operation ng QCP Station 7 sa Imperial Street at sa E. Rodriguez Cubao bandang alas 12 kagabi. Kilala ang mga suspect na sina Eduardo Codalia, Arlene Joy Villamil at Alex Villanueva. Naunang nahuli ang magkasamang sina Codalia at Villamil sa loob ng isang bahay. Nang ma-recover ang cellphone na ginagamit ng mga ito sa kanilang illegal drug transactions, ay nakausap naman ng poster buyer si Villanueva na itinuturong pinagkukunan ng shabu ng dalawa. Nagpanggap na buyer ang isang drug enforcement agent at nahuli rin si Villanueva. Na-recover kina Codalia ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 5,000 piso, habang nakuha naman kay Villanueva ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng higit kumulang 35,000 piso. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Section 5 o Selling of Dangerous Drugs at Section 11 o Possession of Dangerous Drugs. Mula sa Quezon City, Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. mula sa Quezon City. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita.
Pangulong Rodrigo Duterte nagbigay ng garantiya sa Filipino community sa Thailand sa pagsulong ng ekonomiya ng Pilipinas. Mga tinukoy na non-negotiable conditions upang ipagpatuloy ang peace talks muling binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbabalik sa bansa matapos ang official visit sa Myanmar at Thailand. Hindi bababa sa 3 patay, mahigit 10 sugatan sa naganap na terror attack malapit sa British Parliament sa London. UNTV Cup Season 5 runner-up Malacanang Kamao, itinuturing na life changer ang Liga ng mga public servant, hindi lamang para sa mga benepisyaryo, kundi maging sa mga manlalaro. At halos 1,000 residente sa isang barangay sa Antipolo City na paglikuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Uli, araw po na ngayon ng Huwebes, March 23, 2017. Sabayan pa rin po tayong napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Magandang umaga rin po sa mga nanonood sa ating pong Facebook Live sa Facebook account po natin. So, gayon din po sa untvweb.com at hi din po sa mga nasa nag-live stream din sa atin pong UNTV mobile application. Yes. At narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte nagbigay ng garantiya sa Filipino community sa Thailand sa pagsulong ng ekonomiya ng Pilipinas. Mga tinukoy na non-negotiable conditions upang ipagpatuloy ang peace talks, muling binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbabalik sa bansa matapos ang official visit sa Myanmar at Thailand. 4 patay, nasa 20 sugatan sa naganap na terror attack malapit sa British Parliament sa London. UNTV Cup Season 5 runner-up Malacanang Kamao, itinuturing na life changer ang Liga ng mga public servant, hindi lamang para sa mga benepisyaryo, kundi maging sa mga manlalaro nito. Halos 1,000 residente sa isang barangay sa Antipolo City na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, binigyan ng garantiya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Filipino community sa Thailand ang tuloy-tuloy na pagsulong ng ekonomiya ng Pilipinas. Samantala muli namang pinasaringan ng Pangulo sa harap ng mga kababayan natin sa Thailand ang mga kritiko ng kanyang administrasyon. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Tulad ng ibang Filipino community sa ibang ASEAN member countries na dinalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte, naging mainit ang pagtanggap ng mga Pilipino sa Thailand sa pagbisita ng punong ehekutibo. Lalo na nang bigyang diin ng Pangulo ang ginagawa niyang pagtupad sa mga ipinangako niyang pagbabago sa bansa bago siya mahalal sa pwesto. Partikular na rito ang pagsusulong ng ekonomiya. Ngayon, ang unang promise ko is no corruption. Drug, criminality, at i-improve ko ang ekonomiya. Ginagawa ko lahat yan. Kayong mga magaganda, bigyan lang niyo ako ng mga 3 years and things will improve. Pinasalamatan din ng punong ehekutibo ang bansang Thailand dahil sa pagtulong sa bansa at sa pagbibigay sa mga Pilipino dito ng mapagkakakitaan. They provide us the employment and so we should also in return, sabi ko, we will be your loyal friend and we will support you all the way. Samantala, muli namang nagpatutsada si Pangulong Duterte sa mga pangunahing kritiko ng kanyang administrasyon tulad ni na Vice President Leni Robredo, Senators Antonio Trillanes at Leila De Lima. Gusto ako ipatanggal. Anong ginawa? Yan ang tragedy, sabi nga nila. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong basura ni... Kilala ba ninyo si Trillanes?
Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis. Nagkokolekta yan sa mga malalaking negosyante. May parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Yung babae ang pinili ninyo. Oh. Apurado, gusto ako paalisin mo. Hindi pa nga ako dumating isang taon dito, paalisin mo na ako. Mula rito sa Bangkok, Thailand, Rosa Licos, humahataw sa balita. Balik bansa na si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang official visit sa dalawang bansa sa Asia. Sa pagdating ng Pangulo, muling binigyan diin ito ang kanyang mga kondisyon upang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng komunistang grupo. Mula sa NAIA Pasay City, may hataw na balita si Maki Libradilla, live. Yes, Maki. Yes, Monica, mag-aalas 3 ng madaling araw kanina nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa NAIA Terminal 3 mula sa kanyang pagbisita sa mga bansang Myanmar at Thailand. Agad itong humarap sa mga kawani ng media. Pagkatapos ng maikling ulat sa resulta ng kanyang pangingibang bansa, ay sumagot ito ng ilang tanong mula sa media. Muling binigyang diin ang Pangulo na itutuloy lamang niya ang formal na usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines kung susundin ng mga ito ang tatlong non-negotiable terms niya. Kabilang dito ang pagpapatigil ng rebeldeng grupo sa paniningil umano ng revolutionary tax, pagtigil sa pagdedemand na umalis ang puwersa ng pamahalaan sa umano'y teritoryo ng mga ito at ang pagpapakawala sa mga militar, pulis at sibilyang hawak ng mga ito. You know, I do not recognize any territory belonging to any group of persons. Only the Republic of the Philippines on every inch of our territory, period. Third is that maybe I would ask for the release of all prisoners, soldiers, policemen, and civilians. Those would be the basic, if they cannot give it to me, then I'm sorry. At this early, I would say that I would have tried everything, but these are the demands that I cannot negotiate anymore. Samantala, kinumpirma rin ng Pangulo na naghahanap na ito ng paraan upang gawin na lamang appointed officials ang mga barangay captain. Ayon sa Pangulo, nasa mainstream na ang narco-politics sa bansa at nasa 40% na nakabuo ang bilang ng mga barangay chairman ay sangkot sa illegal drugs. Paliwanag ng Pangulo, hindi pa tayo makakaasa ng malinis na halalan ngayon dahil mayroong mga politiko na suportado umano ng drug money. Looking for a way to appoint na lang the barangay captains, but the mechanism of how to go about it, select them. Ako, I can, but you know, it's always the president who has the power to appoint. But I'm going to compromise with the church and everybody. They can nominate. Pagka magsabi ang PDEA, pati ang police, and the military, that they have no connections with the rebels. That's one. Second is that they are not into drugs. And third is that they are not really the leaders of politicians. If you can have that list, I would be happy to just... Kinumpirma rin ni Pangulong Duterte na nakatanggap siya ng impormasyon mula sa China na hindi ito magtatayo ng struktura sa Scarborough o Panatag Shoal. Sinabi rin ito na nagtitiwala siyang hindi babaliin ng China ang pahayag nito. Monica, pagkatapos naman ng press briefing ng Pangulong Duterte ay dumiretso ito agad sa burol ng yumaong dating senador na si Leticia Ramos Shahani sa Parañaque upang makiramay sa mga kamag-anak nito. At yan munang ang latest mula dito sa NAIA Terminal 2. Ako si Maki Libradilla, kumahataw sa balita. Maraming salamat, Maki Libradilla, live mula sa NAIA Pasay City. Mga balita naman sa iba't ibang panig ng bansa ang ihatid sa ating mga correspondent sa ating Balitang Prom D.
Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon Region. Good morning. Yes, June. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. Mabot na sa 85 ang bilang ng reklamong naihain ng Highway Patrol Group sa Department of Justice laban kay Rafaela Anunciacion alias Ella, ang umano'y utak sa rent sangla scheme. Ayon sa Highway Patrol Group Calabarzon, 15 pang reklamo laban kay Anunciacion ang naidagdag noong Lunes matapos ang isinagawang preliminary investigation ng DOJ sa kaso. Hindi dumalo sa pagdinig si Anunciacion na pansamantalang nakakalaya ngayon matapos itong makapaglagak ng piyansa sa kasong estapa matapos makulong ng 3 araw sa Bureau of Jail Management and Penology sa San Pedro City. Ipinagutos ng Regional Trial Court Branch 93 sa San Pedro, Laguna ang pag-aresto dito noong Marso 2 dahil sa kasong estapa. Itinakda naman sa March 27 ang susunod na pagdinig sa DOJ laban kay Rafaela at sa mga kasamahan nito. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Albay kung paano epektibong may patutupad sa lalawigan ang paggamit ng 911 hotline para sa mas mabilis na emergency response. Ito'y kalinsabay ng utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa paggamit ng centralized hotline sa bansa katulad ng sa Estados Unidos. Sa isinagawang 12 Regional Advisory Council for Transformation and Development meeting ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan sa Legazpi City kahapon, ipinresenta ng ilang telecom company ang mga application na maaaring magamit ng pamahalaan. Maganda in a sense na mas madali nating re-rescue yung ating mga victims, yung may mga problema na hindi nila may sabi in person sa mga police officers, nandun na, nakalagay na doon. They will just give the details and we will be the one respond or assist them. Sa Lunes, magkakaroon ng dry run sa ilang lugar sa Albay para subukan kung anong sistema ang pinaka-epektibo para sa implementasyon ng 911 hotline. Puspusa na ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Bataan para sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa April 9. Nililinis na at pinapaganda ang mga istruktura sa Mount Samat Shrine sa Pilar, Bataan kung saan isasagawa ang pagdiriwang. Para masubaybayan natin itong mga markers na to at hindi masayang yung mga nilalaan na pondo ng mga pamilya ng mga World War II veterans. Inaasahang pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtitipon na layong alalahanin ng kabayanihan ng mga sundalong Pilipino noong World War II. Kasabay ding gugunitain sa pagdiriwang ang ika-75 taon mula nang maganap ang Bataan Death March. Ang Death March ay tumatak sa kasaysayan hindi lang ng Pilipinas kundi maging sa buong mundo dahil sa karahasang ipinaranas ng Japanese Army sa mga Pilipino at sundalong Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig. At yan ang mga balitang mula dito sa Luzon Region. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong. At para naman sa mga balita sa Mindanao, makibalita tayo kay Dante Amento live mula sa Buanga City. Buenos dias, Dante. Muchas gracias, June. Buenos dias, magkakasangbahay. Takial mga notisya na parte de Mindanao. Duway pa taiskuhi para kanbiyakon Police Senior Superintendent Michael Jan Cobria como el jefe de Davao City Police. Takor da ay transfer yan na Krami si Dobria como el Senior Executive Assistant to the Chief. Asigon con el portavoz de Davao Region Police, nuway pa también taase sale de shortlist si Ken ay cambia el alcalde del ciudad de Davao con Dobria. Sabi nga rin po na ating Regional Director, sa level ng Police Senior Superintendent in Region 11, ay pwedeng maging kandidato. Pero wala pa tayong official na shortlist na binibigay kay Mayor Ma'am. Temporaria ay designa como Officer in Charge del Davao City Police, Office el Deputy Regional Director for Operations de Region 11 Police, si Police Senior Superintendent Valeriano De Leon. Tacorda también primero ya PDL Alcalde del Ciudad de Davao Sara Duterte Carpio que cambia con Dobria después ay sucede Davao City
night market bombing del año pasado. El alcalde ya habla, quiere el jefe de policía en la ciudad el pronto para hacer acción. Mientras tanto, ya hace sale nuevo ordenanza el Consejo Local de Zamboanga para que esperanzado ay resolver el tarde asunto del barangay boundary dispute na cuantos lugar na ciudad. Taki el report. Ya crea el Consejo Local de Zamboanga el Ordenanza número 2016-35 o an ordinance providing mechanism for settlement of barangay boundary dispute. Resulta este del tarda ya hindi tan intindihan a mediante del mga barangay si ken el tiene jurisdiksyon na un lugar que cerca na di ila boundary. Incluido aquí el mga barangay de Talisayan, Sinubong, San Jose Guso, Baliwasan, San Roque, Kabatangan, Giwan, Tumaga, Tetuan, Tugbungan, Mercedes, Bualan, Sambuwod, y otro pa. There is an area bounded by two barangays that is being contested as part of their barangay. And the other adjoining barangay is also contesting that is part of their territory. So it becomes now a contested area. Because of the Habiling survey, there now seems to be a problem, boundary dispute between San Jose, Kawakawa, and Baliwasan. If the chairman would accept, I would register that as a dispute. Dos concejal de Ciudad Elia designa para investigar con el asunto y a dale con estos 2 meses o hasta abril para resolver el asunto. They have already their position papers. It's all in writing. All that the concerned councilor have to do is to go over this and discuss this with them and find out some common grounds where they could agree at least. Si hindi este puede resolver adentro con el ya dale tiempo ay lleva na Consejo Local y alia hace el diálogo. El Consejo Local también ay decide si con quién ginda el lugar disputado. Desde na ciudad de Zamboanga, iyo si Dante Amento, humahataw sa balita. Este mga notisya ya sa kakita na parte de Mindanao. Estaba na ciudad de Zamboanga. Mira otra vez contigo, June. Gracias Dante Amento live mula sa Zamboanga City. Halos 1,000 residente ng isang barangay sa Antipolo City, Rizal ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang ulat ni Jenica Cruz. Matapos magtungo sa Binangonan, ang Antipolo City naman sa lalawigan ng Rizal ang dinayo ng UNTV at Members Church of God International upang maglingkod sa ating mga kababayan doon na nangangailangan. Karamihan sa mga nakatira rito ay pamamasukan at pangangalakal ang pangunahing pangkabuhayan. Tulad na lamang ni Aling Celedonia na sa pagtitinda ng basahan kumukuha ng panggasto sa araw-araw. Kaya nang mabalitaan niya na may medical mission sa kanilang lugar sa Barangay Dalig, agad niyang isinama ang kanyang mga apo upang may pakonsulta sa doktor. Yung apo ko po, pina-check up ko po. Tingnan ko po siya. Kasi nga po yung dati po siyang cleft yung ano niya. Tsaka yung mga gamot na ibinibigay niyo talagang kailangan po ng bawat isa sa amin. Umabot sa halos 1,000 ang napaglingkuran sa libreng medical at dental services. Bukod pa rito ang nabigyan ng libreng gamot. Mayroon ding libreng haircut sa mga kalalakihan at may mga natulungan din sa kanilang problemang legal. Yan, nagpapasalamat nga ako sa mahal na Panginoon. Nakapunta kami dito na libre, walang bayad. Lubos naman ang pasasalamat ng kapitan ng barangay dahil sa kanilang lugar na pili ng UNTV at MCGI na magsagawa ng libreng medical mission. Maraming salamat po Brother Eli and Kuya Daniel. At sana ay maulit pa at mas marami pa hong matulungan natin mga kababayan. Sana mas marami pa hong mga programa na maipagkaloob ho natin, ma-extend pa ho natin doon sa mga nangangailangan. So dito sa Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay.
Itinuturing ng UNTV Cup Season 5 runner-up Malacanang Kamao na isang life changer ang Liga ng mga Public Servant, hindi lamang para sa mga benepisyaryo kundi maging sa mga manlalaro nito. Ito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Ang runner-up team ng UNTV Cup Season 5. Let's call on Malacanang Kamao. Hindi man nakuha ng Malacanang Kamao ang kampyonato ngayong season sa UNTV Cup, labis pa rin ang kanilang pasasalamat na maging bahagi ng liga na ang puso ay ang pagtulong sa kapwa. Maraming salamat po Kuya Daniel sa buong UNTV po for having this kind of advocacy. Napakalaking bagay po. Ayon sa Kamao team, may tuturing na life changer ang UNTV Cup dahil bukod sa paglalaro sa kanilang paboritong sports at pagtulong sa kanilang napiling beneficiary, nakatutulong din ang UNTV upang mapatibay ang isang pamilya. It changes life eh. Diba? The tournament really, especially now, ang laking sa akin, I myself is talagang nararamdaman ko yung self-confidence ko together with the players na nakikita ko na yung family nila, it become na family affair eh. Tapos yung ibang mga hindi nilang nakakausap, now nakakausap nila, and it's really great because it's playing your sports, the game you love. Tapos at the same time, nakakatulong ka pa. Sobrang masaya kasi gaya ng sinabi ni Coach, nalalaro namin yung talagang hilig namin gawin. Tapos nakakatulong kami sa kapwa namin. Tapos yung family namin parang involved na rin eh. Ito malaking impact sa amin. Hindi lang yung pangalan namin sa likod dinadala namin kundi ito sa harap. Kailangan magiging role model kami sa lahat. Para naman kay 2001 PBA Rookie of the Year Christian Luanzon, naiba ang UNTV Cup sa iba pang basketball tournament sa bansa. In terms of purpose, ito talagang pinakamalaki. I think the difference between the collegiate and semi-pro and the professional level is this one. Ni-represent mo yung mga taong nangangailangan. And para sa akin, sila talaga may pressure sa buhay. Everyday fighting for their lives. Ayon naman kay Lieutenant Commander Paul Yamamoto ng Presidential Security Group, natupad ang isa sa mga pangarap niya sa pagsali sa liga. The only one and one of a kind na basketball league for a cause. So talagang yung hilig namin sa basketball, nagagawa namin yung mga pinangarap namin maglaro sa mga ganitong venue, natutupad at the same time nakakatulong kami sa mga beneficiaries namin. Ang Kamao team ay nagwagi ng 2 million pesos na ipinagkaloob nila sa cancer ward ng Philippine Children's Medical Center. Makita mo na ginagamit kami ng taas para yung pera na makakuha namin, ibibigay namin sa charity na yun. At imagine mo kung gaano karaming bata ang matutulungan. Siyempre nagpapasalamat kami kay Kuya Daniel kasi sa chance na binigay niya sa amin. Bernard Dadis, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa kay Angela Lagunzal. Thank you very much, Al Del Rosario. And for the news across Asia, here is Lloyd De La Cruz from Ho Chi Minh City, Vietnam. Lloyd, go ahead. Thank you, Angela. China still sees serious pollution, though the overall quality of sea waters is improving, according to a marine environment report released by the country's State Oceanic Administration on Wednesday. In 2016, 95% of the sea waters under China's jurisdiction remained at the top class level, according to the country's standards of seawater quality. And there were less marine pollution from lands compared with 2015. Water quality of the tributary rivers also showed improvement last year, according to the government report. The report showed that 17 of the 44 large and medium-sized bays with areas of 100 square kilometers and over saw serious pollution all year round in 2016. Meanwhile, the Vietnamese government is urged to tighten its grip on overfishing as the seafood capacity in the Vietnamese Sea is nearing exhaustion, according to a top military official on Tuesday. Senior Lieutenant General Pham Ngoc Minh, Vice Chief of General Staff of the Vietnam's People's Army, raised his concerns over the alarming situation. Vietnamese fishers use all kinds of means, from explosives to electricity or toxic substances, to catch great quantities of fish as quick as possible. That's why local fishermen have to fish in overseas waters and get caught.
Since the start of the year, 16 Vietnamese fishing ships have been detained by neighboring countries for illegal fishing. The National Assembly also expressed concerns about overfishing, blaming it on lack of exploitation bans to preserve resources. And those are the latest in Asia. Back to you, Angela. Bakit? Natuwa ka ba sa mga aso? Oo. May aso ka ba? May alaga ka ba? Hindi ako nag-aalaga ng aso. Hindi ako mahilig. Ako meron. Kasi una, dati noon, pero pagka kasi may nakakagat na parang gano'n, yung mga asong, kasi wala naman kami mga husky, wala naman gano'n. Yung mga aspin. Aspin ang tawag nila askal. dyan. Oo, askal. Pero ngayon ayaw na nila ng askal. Aspin na daw. Dati nung kasi unang-una, pag maano sa bahay, makalat, pagka gano'n. Diba? Kasi ang hirap kapag hindi sa'yo lumaki yung aso, hindi mo na-train, yun yung medyo makalat. Pero yung asong galing, di ba? Yung mga aso, pag halimbawa, umihi siya. Nakikita ko doon sa kuya ko dati, nungudgud niya yung nguso ng aso. Bakit? Para magtanda daw. Ay, grabe Alam mo, hindi na siya naman. umiihi doon sa lugar na yun. Ay, Ito, talaga? nangyayari yun. Kaya lang, Pero ang harsh naman, ha? masubject ka naman sa mga animal rights Cruelty, advocates, di ba? Cruelty to animals, di ba? Wag naman. Hindi, totoo yun. Natututo sila eh. At buti pa itong tuta natututo. Yung iba hindi natututo, di ba? Pero huwag niyong gagawin yun. Mamaya iba ingud-ngud nga Hindi lang naman parang kinano niya lang, ginagano niya lang. Hindi naman talaga kinakaskas yung ano. Yung mukha. Talaga. Totoo yun. Pero napansin ko sa mga aso pala, kapag sila, meron silang, kuwari isang spot na doon sila umiihi, doon sila dumudumi, palaging doon na yung spot nila. Parang kasi di ba territorial sila? So parang sabi nila, kung ano yung iniiyan nila, dinudumihan nila, teritoryo ko to. So mahilig ka sa aso? hinahanap nila yun. Oo, may aso ko, pero hindi, maliit lang, shih tzu lang. Oo. Pero actually yung shih tzu, Magastos yun eh. medyo, yung trimming, Yung yung... kaibigan natin si Brother Mike, daming aso nun. talaga? Oo. Marami. Tapos nakakamera pa pag wala siya. Wala siya sa labas ng bahay. Namomonitor niya kung anong ginagawa ng aso. Aba, spoiled ang aso. Hindi naman niya ginungod yung aso niya. Hindi. Mahal na mahal nga niya. Biruin mo na. Siya, gutom na. Yung aso niya, inaalala niya palagi. Baka nagugutom na yung aso ko, uwi na ako. Ganun si Brother pala. Mike. Di ba na mapagmahal sa ano, di ba? Mapagmahal sa mga alaga. Para sa iba pang umahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayon po ng Webes, March 23, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Soriao. Ako naman si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.